Si Attorney Barry Gutierrez, isa pong profesor sa UP Criminal Law at dati rin pong kongresista. Magandang umaga po, Attorney Barry. Good morning, Attorney. Good morning at good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ayan, Attorney Barry, nako, alam niyo po ilang araw na mainit na pinag-uusapan yung tungkol nga po dito sa delay sa impeachment proceedings. Kayo po ba, ano ho ang inyong masasabi ho dito sa naging pasya ni Senate President Chis Escudero na ipagpaliban muna sa June 11 yung mga impeachment activities? Well, una, nakakabahala talaga itong panghuling delay na naman na ito, di ba? Considering na kailangan nating alalahanin, hindi lang ito ang unang pagkakataon na hindi kumilos ang Senado dito sa impeachment complaint. 4 na buwan na mula tinanggap ng Senado ang impeachment, articles of impeachment galing sa House of Representatives. At ngayon, pagkatapos ng napakahabang paghihintay, meron na namang delay. At kailangan nating alalahanin, June 11, last day na ng session yan. Dahil kinabukasan, holiday, June 12, Independence Day. Pagkatapos, wala na. Ang susunod dyan ay SONA na sa ilalim ng susunod ng Kongreso, yung 20th Congress. At ang isang medyo problemang lumalabas dito, yung lumabas na issue na binanggit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino nung isang araw, na parang meron na siyang sinasabi na kapag hindi natapos ang impeachment trial dito sa loob ng 19th Congress, malamang hindi na ito pwedeng ipagpatuloy ng susunod na Senado sa ilalim naman ng 20th Congress. So, malaki talagang malaking issue dahil malamang sa malamang, dahil sa postponement na ito, ang magiging posisyonan ng Senado ay hindi na dapat magpatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress. Wala ho bang parang governing law tungkol dun sa ganong impeachment procedures, Attorney Barry, na dapat pag hindi nagawa ng 19th, pag inupuan ng 19th, hindi na pwedeng ipagpatuloy ng 20th Congress? Well, para sa akin, malinaw ang sinasabi ng konstitusyon, di ba? Na unang-una, kailangan nating alalahanin, ang impeachment, hindi yan yung ordinaryong trabaho ng Senado. Diba? Yung patakaran na nagsasabi na yung mga batas, yung mga panukalang batas na sinampa sa loob ng Kongreso, pag umabot yan sa susunod na Kongreso, hindi na automatic na nakafile. Kailangan i-refile, kailangan ulitin, etc. Hindi dapat yan nag-a-apply sa impeachment dahil ang impeachment, hindi naman yan pagpapasa ng batas . Ibang trabaho yan. Special na trabaho, kumbaga, ng Senado. Kaya nga, kung maaalala natin, sa mga naganap na impeachment trial sa nakaraan, sumusumpa pa ng hiwalay yung mga senador bilang mga senator judge sa impeachment. Patunay na hindi ito yung ordinaryong tungkulin na pinapaganap sa kanila bilang mga senador na magpasa ng batas, kundi ito ay hiwalay na trabaho na binibigay sa Senado bilang impeachment court. At malinaw, sinasabi ng ating Korte Suprema, ang impeachment ay isang continuing body. And bilang isang continuing body, dapat kahit na tumawid yan from the 19th to the 20th Congress, pwede pa rin silang kumilos dito sa impeachment. Halimbawa, nagsasampa tayo ng kaso sa Supreme Court. Hindi naman ibig sabihin na habang nakasampa yung kaso mo sa Supreme Court, may mga nagretiro ng mga mahistrado at nagpalit. Kailangan ulitin yung buong proseso ng pagsampa ng kaso. Hindi ba po? Pwede namang mag-rule yung bagong mga miyembro doon sa nakaraang kasong nakasampa. So hindi ko nakikita kung bakit hindi pwedeng mangyari yon dito sa kasong ito. Attorney Barry, may ilang kongresista po na nagpapatutsada kay Senador Chis Escudero na siya daw ho ay takot kay VP Sara, kaya ho niya inaantala itong impeachment trial. Pero ano ho ba sa tingin ninyo? Mukha ho ba na, kasi sabi ho ni Senador Chis, sinusunod niya yung batas, yung kung ano yung sa tingin niyang tama, pero para sa inyo, ano ho ba ito? Meron ho ba siyang ibang, kumbaga, pakay kung bakit niya po ito ginawa? Well, hindi ako nagtataka na meron ng mga nagtatanong ng ganyan kung meron bang takot dito o may ibang motiba. Kasi ganito kasimple yan di ba? Kung ang posisyon pala ng Senado ay hindi pwedeng tumawid yung impeachment mula 19th hanggang 20th Congress, ibig sabihin, kailangan nating tapusin itong trabahong ito sa loob ng Kongresong ito. Kung hindi,
hindi na magkakaroon ng impeachment trial, di ang tanong, bakit hindi kayo kumilos nung February? Bakit nyo pinagpaliban ng ganyan? Diba? At ito na nga, nandito na tayo sa puntong ito. Diba? June na. Meron pa tayong isang buwan. Diba? Sa loob ng kasalukuyang kongreso. Bakit hindi sila magmadali? Bakit parang petics pa rin at hindi, relax lang tayo. June 11 na yan, kahit na last day. Tapos pagkatapos nung bahala na. Walang pinag-iba yan sa estudyante, meron kang project na dapat isubmit sa klase. Pumetics ka ng ilang buwan. Tapos pagdating na nung deadline, biglang, sorry, wala na palang oras. So, di ba, kung ang paniniwala pala talaga nyo ay hindi pwedeng tumawid yung impeachment complaint at kailangan tapusin ngayon, bakit hindi nyo inasikaso? Kaya tingin ko, yun ang pinanggagalingan nung mga ganitong klaseng katatungan. Galing doon sa Kamara. Kasi alam naman pala nyo na ganito Bakit February pa namin binigay sa inyo yan? Bakit wala kayong kinilos? At ako, para sa akin, yun yung pinaka-nakakabahala na bahagi nitong buong usapin na ito, na parang yung mga senador natin, hindi siniseryoso yung kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Naalala nyo, di ba? Na naka-adjourn sila para dun sa campaign period. Pero nagkakaroon naman ng mga Senate investigation. Nagkaroon ng hearing si Senator Amy Marcos. So kung pwede naman palang kumilos at magtrabaho, bakit hindi nyo inasikaso itong napaka-importanting trabahong ito na talagang minamandato ng saligang batas na kailangang asikasuhin agad? Nakalagay sa ating konstitusyon, the trial in the Senate shall forthwith commence. Ibig sabihin, kaagad-agad. Bakit hindi nyo ginawa? Kung meron kayong 4-5 buwan para asikasuhin ito, hindi kayo kumilos, tapos ngayon sasabihin nyo, hindi na nyo pwedeng gawin. So ako, medyo katakataka at nakakabahala at nakaka-disappoint na umabot pa tayo sa puntong ito dahil sa pagbabaya ng ating mga senador. Opo. Attorney Barry, assuming na ituloy ng 20th Congress Senate ang impeachment procedures, sa palagay po ba ninyo uusad ho ito with the current lineup ng mga bagong halal nating senator-elect? Well, unang-una, kapag umabot yan sa 20th Congress at sinubukang ipagpatuloy, sabihin natin magtatagumpa yung posisyon ng mga senador tulad ni Senator Risa Hontiveros, na yan ang kanyang panawagan, sigurado may magsasampa ng kaso sa Korte Suprema. Alam ko yung kampo ni VP Sara Duterte. Alam ko yung kampo ni VP Sara Duterte, meron ng sinampa 'di ba, sa Supreme Court. So sigurado na yung issue na yan ay i-raise at definitely magpapatagal pa yan doon sa proseso. Pangalawa, kung ang tanong ay magpapatuloy lang ba o kung magpapatuloy, ibang usapin kung ano ang magiging resulta. Pero sa puntong kasing ito, ako tingin ko ang mas importanting issue ay matiyak muna natin na yung tungkulin na malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon na dapat magsagawa ng paglilitis ang Senado ay matupad. Kasi parang sa mga nakaraang pangyayaring ito, 'di ba? Yung paulit-ulit na postponement. At ngayon, nung isang araw, yung pahayag ng ng majority leader ng Senado na hindi na pwedeng tumawid sa 20th Congress. Parang ang lumalabas dito hindi na yata interesado Wala na yatang balak na simulan man lang, 'di ba, yung proseso ng impeachment. At para sa akin, ibang klase na talaga ito, 'di ba? Malaking kalokohan na ito na hindi man lang gagawin yung impeachment trial ganong malinaw sa ilalim ng ating konstitusyon. Kapag naisampa na yung articles of impeachment, trabaho ng Senado na gawin at simulan itong impeachment trial na ito. Wala ho bang dati ng jurisprudence ang Supreme Court na ganito rin ho yung nangyari in the past? Hindi pa tayo nagkakaroon ng sitwasyon na inupuan ng Senado ng ganito katagal pagkatapos makapag-file ng impeachment. 3 beses pa lang naman talaga tayo nagkakaroon ng, 4 na beses ng impeachment sa ilalim ng 1987 Constitution. Yung kay Pangulong Joseph Estrada, kay dating Chief Justice Renato Corona, kay dating Ombudsman Mercedes Gutierrez, na hindi ko kamag-anak para malinaw lang. At yung kay dating Chief Justice Hilario Davide. Yung dalawa doon, yung kay Ombudsman Gutierrez at Chief Justice Davide, hindi umabot sa trial.
Pero yung dalawa, umabot sa trial. Pero sa parehong sitwasyon, pagkasampa nung articles of impeachment, sa loob ng mga isang buwan, pinakamatagal na, sinimulan na ng Senado ang impeachment trial. So, ngayon lang tayo nakaranas ng ganito katagal na delay. Na February, nakafile na yung articles of impeachment, June na, wala pang nangyayari. Maski simpleng pagbabasa lang nung artikulo na formal sa Senado, maski yung simpleng pag-take lang ng oath ng mga senator judges, walang pagkilos kahit ano. Di ba? Sa loob ng 4 na buwan, mas madalas pa yung natatanggap nating balita na postponed na naman yung June 2, June 11 na. Ako unprecedented itong pangyayaring ito, kaya wala tayong makukuhang guidance mula sa mga nakaraang proseso dahil sa katotohanan, ngayon lang nagkaroon ng ganito kahabang delay sa impeachment trial sa bahagi ng Senado. Okay. Attorney Barry, maraming salamat po sa inyong oras. Baka po meron pa lang kayong panghuling mensahe po sa mga nakikinig po sa atin at baka po meron kayong panawagan sa Senado. Well, ako lang sa mga senador, please lang, gawin naman nyo ang nakasaad sa konstitusyon. Yan na nga yung pinakapangunahing tungkulin natin. Sundin ang konstitusyon. At malinaw na malinaw sa sitwasyong ito na kapag meron ang natanggap na articles of impeachment ang Senado, kailangan nilang magpatuloy sa trial. So please lang, gawin na lang natin yun. At para sa ating mga kababayan, sana naman, kalampagin natin ang ating mga senador, di ba? Paalala natin sa kanila na hindi lang sila nandyan para sa sarili nilang interes, pero bilang kinatawa natin, bilang mga mamamayan. At kailangan nilang gawin ang kanilang tungkulin para protektahan ang interes ng taong bayan sa pamamagitan ng pagkasagawa ng impeachment trial. Hindi naman ito usapin ng kanino ka kikiling. Usapin ito ng magkaroon lang ng paglilitis, magkaroon ng paghaharap. 88% ng mga Pilipino, yan ang pananaw na dapat sagutin ni VP Sara Duterte yung mga paratang laban sa kanya. Mismong si VP Sara Duterte sinasabi na gusto niyang magkaroon ng impeachment trial. Kaya para sa akin, klaro yung dapat maging direksyon ng Senado dito at sana seryosohin nila yung kanilang tungkulin sa ilalim ng ating konstitusyon. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Barry Gutierrez. Mag-ingat kayo, sir. Thank you, sir. Ingat din at good morning sa inyo. Ayan po mga kasama, si Attorney Barry Gutierrez.